Kabanata 16. Hindi kumibo si Maisie. Ibinuhos nila ang lahat ng kanilang mga iniisip upang maiuwi ako para sa hapunan. Inimbitahan pa nila si Nolan dito at ngayon ay pinipilit na ako ay manatili para sa hapunan. Kung gayon kailangan kong manatili dito upang makita kung ano ang planong gawin nitong sakit ng mag-ina. She then lifted her head and chuckled. Sige, dito muna ako magdi-dinner. Hindi inaasahan ni Willow at Layla na papayag siya, ngunit lahat ay nangyayari ayon sa kanilang plano. Nakayuko lang si Maisie at kumain ng walang usapan sa buong pagkain. Halos tahimik sina Stephen at Layla sa buong hapunan, marahil dahil sa presensya ni Nolan. Hindi gaanong kumain si Nolan. Gusto sana niyang tanggihan ang imbitasyon ni Willow nang hilingin nitong samahan siya pabalik sa Vanderbilt Manor, ngunit nabanggit si Maisie. Dahil sinabi ni Willow na si Maisie ang nag-imbita sa kanya sa Vanderbilt Manor, kailangan niyang makita kung ano ang nasa kamay ni Maisie. Kamusta ka nitong mga taon? Iyon lang siguro ang pagkakataong maisipan ni Stephen na alagaan ang anak na ito. Hindi man lang nagtaas ng talukap si Maisie. Naging masaya ako, salamat sa iyo. Sandaling bumalatay sa mukha ni Stephen ang pagkapahiya. Nagpahiwatig si Layla kay Willow sa kanyang tingin. Noon lang nagsimulang magpahayag si Willow sa harap ng kanyang ama. Kumuha siya ng pagkain sa mangkok ni Nolan. Nolan, dapat kumain ka pa. Ngumiti kaagad si Layla at dagdag pa, Mr. Goldman, salamat sa pag-aalaga kay Willie sa lahat ng mga taon na ito. Si Willie ay palaging isang maalalahanin at may mahusay na pag-uugali, ngunit mangyaring magpakita sa kanya ng ilang pasensya kung siya ay magbibigay ng anumang mga pagkukulang. Napayuko si Maisie at halos mapahagalpak sa tawa. May napansin si Nolan, nagtaas ng mata, at tumingin kay Maisie. Mukhang may sasabihin si Miss Vanderbilt tungkol dito. Itinoon ng pangungusap na ito ang atensyon ng 3 pang tao sa hapagkainan kay Maisie. Hindi napigilan ni Maisie na sumagot, ano ang masasabi ko? Pero medyo curious lang ako. Mr. Goldman, nasa 30s ka na, at 6 na taon na kayong magkasama. Oras na dapat para pakasalan mo ang aming maalalahanin at mabait na si Willow. Binigyang diin niya ang mga pariralang, maalalahanin, at mahusay na pag-uugali, ng same time na nakita niya sa pinagbabatayan ng plano ng mga Vanderbilt. Sa pangungusap na ito, pabayaan si Layla, maging ang ekspresyon ni Willow ay naging medyo matigas. Not to mention Nolan, who was glaring at Maisie as if he was going to skin her alive. Natakot si Willow na baka mag-overthink si Nolan, kaya idinagdag niya kaagad, Nolan, nagbibiro lang si Z, huwag mong ipasok sa puso mo. Gayunpaman, walang pakialam si Maisie sa mga kahihinatnan at patuloy na nagtanong, Willow, paano ko ito sasabihin sa mga salita? Boyfriend mo si Mr. Goldman, pero bakit ang bait mo kapag kausap mo ang boyfriend mo? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Willow, at galit na galit siyang tumingin kay Maisie. Nang makitang hindi masyadong masaya ang ekspresyon ni Stephen, inayos kaagad ni Layla ang mga bagay-bagay. Tingnan mo, ano ang pinagsasabi mo? Hindi ito blind date. Damn it, this bitch could have brought up anything, but she chose to talk about their marriage. Sinasadya ba niya iyon para mapahiya tayo? Bagamat hiniling namin kay Willow na isama si Nolan, imposibleng pag-usapan namin ito ng tahasan. At walang paraan para ipilit namin ang buong kasal sa kanya. We are doing so in front of Maisie just to make her know her place and give up fighting for Nolan, so all we need to do is just deliver the message implicitly. Pero sinong mag-aakala na buburahin niya ang buong dula? Hindi tanga si Maisie. Ang mag-ina ay parehong lumapit sa kanya at binalaan siya na huwag isipin ang tungkol kay Nolan, at inimbitahan na nila ngayon si Nolan sa manor at pinilit na manatili siya rito para sa hapunan. Ang kanilang intensyon ay napakalinaw sa simula. Sa ganoong kaso, dapat niyang itugma ang mga ito ng mas masigasig. Hindi pinansin ni Maisie si Layla at patuloy na nakatitig kay Nolan. Mr. Goldman, huwag mo sabihin sa akin na hindi mo kailanman binalak na gawin ito. Nagkunwaring nagulat si Maisie nang makitang naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Paano ito ang tamang gawin? Hindi dapat sayangin ang prime ng isang babae, not to mention Willow is already 26 years old. Hindi na siya bata, oras na para magpakasal siya. Lalong napalitan ng hiya ang ekspresyon ni Willow, ngunit hindi siya naglakas loob na tumingin kay Nolan. Nagtaas ng kilay si Maisie. Oh, Mr. Goldman, pinaglalaroan mo ba ang damdamin ng kapatid ko? Maisie Vanderbilt. Hinampis ni Stephen ang mesa ng naguguluhan at galit na galit. Hindi na niya maisip ang presensya ni Nolan. Shit ang bitag mo.
Paano ka makakapagkomento kay Mr. Goldman? Mapaglarong tumawa si Maisie. Napapahiya ka dahil lang sa sinabi ko ang totoo. Kahit si Mr. Goldman ay hindi galit dito, kaya paanong ang kagandahang loob ng isang tulad mo ay mas maliit kaysa kay Mr. Goldman? Kung nais ni Nolan na makipagbalikan sa kanya sa sandaling ito, iyon ay magpapatunay lamang na siya ay isang hindi mapagpatawad na lalaki. Ikaw, napakabangis ni Stephen kaya kitang-kita ang lahat ng ugat sa kanyang mukha at leeg. Itong masamang anak. Hindi ko na siya hahayaang bumalik kung alam kong nandito si Nolan kasama si Willow ngayon. Ibinaba ni Maisie ang kanyang mga kubyertos at tumayo. Parang hindi na ako welcome na magstay para sa hapunan na ito. Tinutulungan ko lang kayong magsabi ng totoo dahil sa kabaitan, pero nabaligtad lang bigla. Gaya ng inaasahan, outsider pa rin ako sa Vanderbilt Manor, aalis na ako. Mangyaring tamasahin ang iyong pagkain. Nanginginig sa galit si Stephen, samantalang natural lang na hindi maganda ang itsura ni Layla at Willow kumpara kay Stephen. Maingat na sinulyapan ni Willow si Nolan. Nolan, tumayo si Nolan na may malamig na mukha, at si Willow, na nakakaramdam ng kanyang galit, ay hindi na nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita. Nang makitang umalis si Nolan sa dining area nang hindi lumilingon, ibinaon niya ang kanyang mga ngipin sa kanyang labi. Natural na nawala ng gana si Stephen dahil malungkot na umalis si Nolan sa eksena. Inihagis niya ang kanyang mga kubyertos sa mesa, tumayo, at umakyat sa itaas. Parehong kinasusuklaman ng mag-ina si Maisie hanggang mamatay. Naglakad si Maisie sa gilid ng kalsada at kukuha na sana ng taxi, ngunit bigla siyang hinayla ng isang kamay pabalik. Natisod si Maisie ng ilang segundo, natagpuan ang kanyang balanse, at pinandilatan si Nolan. Mr. Goldman, ano ang ibig mong sabihin dito? Si Nolan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sinasadya mo ba iyon? Kabanata 17. Mr. Goldman, bakit mo iisipin na sinadya ko ito? Ang ginawa ko lang ay subukang ipareha ka kay Willow, di ba? She explained while struggling, trying to break her hand free. Pilit siyang hinatak ni Nolan, at muntik nang mahulog si Maisie sa kanyang mga bisig. Nagbigay siya ng malamig na boses. Ikaw ang humiling kay Willow na imbitahan ako sa Vanderbilt Manor. At iyon ang iyong plano sa lahat ng oras na ito. Nagulat si Maisie at naglabas ng bakas ng pagdududa. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo, sinalubong ang kanyang tingin, at nakaramdam ng kaunting saya. Kaya ako ang humiling kay Willow na imbitahan ka sa Vanderbilt Manor. Hindi ba maganda ang reputasyon ko? Mabagsik at malamig ang mga mata ni Nolan. Maisie Vanderbilt, wala ka sa posisyon na ay laagay sa iyong kamay ang usapin namin ni Willow. Wala akong pakialam kung ano ang pakay mo, huwag kang umarte na parang Weisenheimer ka. Nolan, may sasabihin ako sa iyo ngayon. Hindi ko hiniling na imbitahan ka ni Willow dito. Kahit na hindi ko alam kung ano ang sinasabi sa iyo ni Willow, ang mga bagay na ito ay walang kinalaman sa akin. Tinanggal ni Maisie ang kanyang kamay at same time na sinabi, wala akong pakialam sa usapin ninyong dalawa. Kaya bumalik ka at sabihin sa iyong kasintahan na huwag ibintang ang lahat ng bagay sa akin sa tuwing kailangan niya ng isang taong mapagbibintangan para sa mga bagay na ginawa niya. Hindi ako pushover na dapat niyang piliin na i-provoke ng ganoon kadali. Galit na galit si Maisie kaya wala na siyang pakialam sa kanyang imahe at pagpili ng mga salita. Tumalikod na siya at aalis na sana, pero bigla siyang hinayla ni Nolan papasok sa kotse niya. Mr. Goldman, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Itinulak ni Maisie ang nakalak na pinto sa likuran at pinandilatan si Nolan, na papasok sa kotse. Nolan Goldman, mas mabuting bitawan mo ako, o tatawag ako ng pulis. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Hindi siya pinansin ni Nolan at pinaandar niya ang sasakyan. Habang pinagmamasdan ang pag-alis ng sasakyan, si Willow, nakalalabas lang ng manor, ay naikuyom ang kanyang mga kamao habang nanlalabo ang kanyang mga mata. Pinaandar ni Nolan ang sasakyan sa ilang at inihinto ang sasakyan. Tinitigan siya ng masama ni Maisie habang ginagawa niya iyon. Anong ginagawa mo? Nasa gitna kami ng kawalan. Sinasabi mo ba sa akin na balak mo akong patayin dito? Pumaba ka, dalawang salita lang ang binigkas ni Nolan. Sinulyapan ni Maisie ang dalisay na kadiliman sa labas ng kotse at nagtanong, pinapababa mo ako rito? Parang naiinip si Nolan. Sinasabi mo ba sa akin na hindi mo naiintindihan ang sinabi ko? Lumabas ka sa kotse. Nag-alinlangan si Maisie, tinulak ang pinto, at dirdiretsong lumabas ng sasakyan. Si Nolan ay nagmaneho kaagad pagkatapos niyang isara ang pinto.
Pagtingin sa mga ilaw ng sasakyan na nawawala, si Maisie ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Mr. Goldman, mayroon kang mga fucking balls. Madilim ang paligid, at ang dulo ng walang katapusang highway ay wala kahit saan. May huni ng mga insektong nagmumula sa kagubatan. Inilawan niya ang kanyang paligid gamit ang flashlight ng cellphone at naglakad sa tapat ng kalsada. Mayroon lamang mga bato at tubig dagat sa ilalim ng Dallasdis na matatagpuan sa kabilang bahagi ng curbstone. Nais ni Maisie na tumawag ng taxi, ngunit walang signal ng cell sa lugar na ito. Hindi naman magiging miserable kung dito ako magpapalipas ng gabi, di ba? Matagal na pinaandar ni Nolan ang sasakyan at saka huminto sa gilid ng kalsada. Hindi niya alam kung ano ang mali sa kanya, ngunit talagang nawala siya sa sarili. Nakakainis talaga ito. Akala ko talaga hiniling ni Maisie kay Willow na imbitahan ako sa Vanderbilt Manor para lang kausapin ako sa ideyang pakasalan si Willow. Hindi ko kailanman inamin sa publiko na si Willow ang aking kasintahan. Kahit ang nanay ni na Stephen at Willow ay wala pang lakas ng loob na hilingin sa akin na pakasalan si Willow sa harapan ko. At wala talaga akong planong pakasalan si Willow, kahit na si Willow ang babaeng sumiping sa akin 6 years ago. Ngunit sinabi ni Maisie na hindi niya hiniling kay Willow na imbitahan ako sa Vanderbilt Manor. Saka bakit sasabihin sa akin ni Willow na si Maisie iyon? Nagsisinungaling ba si Maisie, o nagsinungaling si Willow sa akin? Napakunot ang mga kilay ni Nolan, at muli siyang nabalisa sa kaibuturan. Ang babaeng iyon ay naiwan sa lugar na iyon. Dapat siyang matakot at mabigla ngayon, hindi ba? Pinaikot ang kotse, at nagmaneho pabalik. Nang makabalik siya sa lugar kung saan siya iniwan, nakita ni Nolan si Maisie na nakaupo sa curbstone, nakaharap sa dalampasigan. Nakaupo ng tuwid ang kanyang magandang silweta, at ang kanyang mahaba, makapal at kulot na buhok ay kumalat sa kanyang likuran. Pagkatapos ay ipinasok niya ang kanyang mga daliri sa buhok, tinalian ito ng isang hairband, at ang payat na leeg na nakalantad sa ilalim ng kanyang buhok ay nagmukhang isang eleganteng sisni. Pinalot ng kalangitan sa gabi ang kanyang katawan na tila ito ay isang mahiwagang gasa, na nagbigay sa sinuman ng pagnanasa na gustong punatin ang gasa. Napalingon si Maisie at nagulat siya sa lalaking nakatayo sa likuran niya. Nakangiting sabi niya, akala ko talaga plano ni Mr. Goldman na iwan ako dito magdamag. Hindi ko ine-expect na medyo nakokonsensya ka ha. Nakakunot ang noo ni Nolan habang pinagmamasdan si Maisie na tumatayo at dumaan sa gilid niya. Medyo naghinala siya kung nabighani ba siya sa isang supernatural na figure. Mas lalo pa siyang nag-aalangan na aminin na kaya niyang mag-isip ng isang bagay sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa isang babaeng nakatali sa kanyang buhok. Naglakad si Maisie papunta sa likuran ng sasakyan at bubuksan na sana ang pinto nang marinig ang boses nito mula sa likuran. Umupo ka sa harap, lumingon si Maisie at sinulyapan siya. Parang walang pakialam ang tono niya. Hindi ako ang driver mo. Pumasok na siya sa sasakyan pagkasabi niya nun. Tumikim si Maisie. Tumalikod, naglakad papunta sa front passenger seat, sumakay sa kotse, at umupo. Mr. Goldman, sa tingin ko ikaw ay isang nakakalito na tao. Hindi siya pinansin ni Nolan at nagmaneho na may malungkot na mukha. Hindi na rin nag-abalang kausapin siya ni Maisie. Ay nalalayan niya ang kanyang ulo gamit ang isang kamay at samandal sa bintana ng sasakyan. Nang makaalis ang sasakyan sa ilang, tumunog ang cellphone ni Maisie. Sinulyapan niya ang kanyang cellphone, si Waylon ang tawag. Oh my God, 9:30 PM na. Siguradong nababalisa sila na hindi pa ako nakakauwi ng ganoong oras. Sinagot niya ang tawag at naging malumanay kaagad ang kanyang tono. Hello, sweetheart. Dumamlam ang ekspresyon ni Nolan. Sweetheart, may boyfriend ba siya? I'm sorry, may dumating, at nagkaroon ng delay. Babalik ako ngayon, kaya hintayin mo ako sa bahay. Muak alternasyon siyo. Tinapos na ni Maisie ang tawag. Gumisi ang lalaki sa tabi niya. Boyfriend. Napasulyap si Maisie sa kanya na may matingkad ng ngiti. Oo, lalaki ko ito. Hindi lang isang lalaki ang naghihintay sa akin sa bahay, kundi dalawang lalaki. Hindi kumibo si Nolan, ngunit mas lalo siyang nakaramdam ng inis sa kaibuturan. Diretso siyang pinalabas ng sasakyan nang makarating sila sa downtown. Salamat sa kanyang hindi maipaliwanag na saloobin, ang lahat ng nakuha ni Maisie mula sa paglalakbay ay walang iba kundi isang pagtataka sa kanyang mukha. Alas 10 na ng gabi nang makauwi siya, inilapag ni Waylon ang kanyang tsinelas at nakasimangot. Mami, may kasama ka bang hamak na lalaki ngayon lang? Umagalpak ng tawa si Maisie. Paano mo nalaman? Iyon.
Pinag-cross ni Wayland ang kanyang maliliit na braso sa harap ng kanyang dibdib at walang magawang nagpaliwanag, tatawagan mo kami ng mga mahal o syota sa pamamagitan ng telepono sa tuwing may masamang lalaki sa tabi mo. Pro si Mommy pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Habang kami ay naninirahan sa ibang bansa, siya ay nagpapadala ng mga mensahe kay Colton o sa akin at hihilingin sa amin na magpanggap bilang kanyang kasintahan o asawa sa tuwing tinawag siya ng mga lalaking wala siyang nararamdaman. Lumuhad si Maisie at hinimas ang maliit na pisngi. My smart boy, you always remember all this down to the very details, ha? Nasaan sina Colton at Daisy? Nakatulog na sila. Tinapik niya ang maliit na ulo ni Wayland. Salamat. Lagi mong inaalagaan ang mga nakababatang kapatid mo kapag wala si Mommy sa bahay. Ibinuka ni Wayland ang kanyang mga kamay. Ako ang panganay, di ba? Savannah Jewelry. Naglakad na si Maisie papunta sa elevator at papasok na sana, pero naabutan siya ni Willow at kinaladkad siya. Willow Vanderbilt, naghahanap ka ba ng away? Pinawi ni Maisie ang kamay niya at nginitian siya. Maisie Vanderbilt, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganoong pakana, ha? Ano ang mayroon ako sa aking manggas? Napangiti si Maisie. Nagngangalit ang mga ngipin ni Willow at tinitigan siya ng masama na para bang gugutayin siya. Hindi ba't binalaan na kita na huwag magkaroon ng maruruming ideya tungkol kay Nolan? Anong ginawa niyong dalawa sa likod ko kagabi? Nakita niyang sumakay si Maisie sa kotse ni Nolan ng sarili niyang mga mata, at si Nolan ay hindi nakabalik buong gabi kagabi. Tiyak na naakit ng beach na ito si Nolan. Kabanata 18. Napatingin si Maisie sa kanya habang naka-cross arms. Bakit hindi mo idirekta yung tanong mo sa boyfriend mo? Bakit mo ako tinatanong? Ito ay talagang walang katotohanan. Ipinapamukha niya na inagaw ko sa kanya ang lalaki niya. Namutla ang mukha ni Willow dahil sa galit. Maisie Vanderbilt, hindi ka magtatagal, maghintay ka lang. Inihagis niya ang kanyang braso at umalis pagkatapos iwan ang ganoong banta. Naningkit ang mga mata ni Maisie habang nakatingin kay Willow na umaalis sa eksena. Sino ang magiging matagumpay sa huli? Iyon ay hindi pa rin kilala. Sa opisina ni Maisie, nakaupo si Maisie sa harap ng computer at nag-i-internet, at biglang pumasok ang isang staff na nagmamadaling pumasok. Ms. Zora, may nangyari. Kalmadong inangat ni Maisie ang ulo niya nang makitang kinakabahan siya. Anong problema? Ang ilang mga customer ay bumili ng ating mga alahas sa tindahan at nalaman na lahat ito ay peke. Nasubaybayan nila ang pinagmula ng mga alahas sa ating kumpanya at ngayon ay nasa gusali ng ating opisina. Sinabi ng mga empleyado ng Departamento ng Pagbili Raw Materials ay nakuha ayon sa iyong order. Pagkatapos niyang magpaliwanag, ibinaba ni Maisie ang kanyang mga mata, pinatay ang kanyang computer, at tumayo. Tara na at tingnan natin. Sa lobby, gumawa ng kaguluhan ang ilang bisita, nagalit na pumunta sa opisina dahil sa mga peking alahas. Ang Vanna Jewelry ay nasa negosyo sa loob ng mga dekada, ngunit gumagawa ka pa rin ng mga peke. Gusto mo pa bang magnegosyo? Ang perlas na pulseres na ito ay nagkakahalaga ng ilang libong dolyar. Pumunta ako sa ibang mga tindahan para inspeksyonin ang mga ito at nalaman kong peking perlas ang mga iyon. Sinusubukan mo bang dayin ng iyong mga customer dahil lamang sa iyong reputasyon ngayon? Galit na inihagis ng isang babae ang bracelet sa mesa. Tingnan natin kung mabubuhay ang negosyo mo ng alahas kapag ibinulgar ko ang bagay na ito sa publiko. Si Willow at ang kanyang sekretarya ay lumabas sa karamihan. Lumapit ito sa kanya at hinalo siya ng nakangiti. Madam, huminahon ka. Nakipag-ugnayan na kami sa aming purchasing department. May kaunti lang na hindi pagkakaunawaan tungkol sa bagay na ito. Hindi pagkakaunawaan. Itinuro ng ginang ang kahon ng bracelet. Tingnan mo yan. Malinaw na binili ito sa iyong tindahan, at nasa akin pa rin ang resibo mula sa iyong tindahan. Conclusive ang ebidensya. Napakatahimik ni Willow. Madam, ang aming mga produkto ay hindi kailanman napag-alaman na pandaraya. Dapat mayroong ilang mga issue sa mga materyales ng supplier. Don't worry, I'll ask our designer about the source of our materials kapag nandito na siya. Kung nalaman na peke ito, doblehin ko ang kabayaran. Narinig ang boses ni Maisie, at napunta sa kanya ang tingin ng lahat na medyo late nang dumating sa pinangyarihan. Naglakad si Maisie papunta sa counter, kinuha ang pearl bracelet, at sinulyapan ito. Ito ay talagang mga peking perlas. Tingnan mo, sinabi ko sa iyo na ito ay peke. Lalong naging confident ang ginang. Tumingin sa kanya si Willow, Z, in order mo lahat ng materyales na ito.
at binili rin ng purchasing department ang mga materyales ayon sa order slip na inilagay mo, pero bakit may mga peke? Nang matapos magsalita si Willow, kinuha ng sekretarya sa likod niya ang order na nakuha niya mula sa purchasing department at iniabot kay Maisie. Sinilip ni Maisie ang slip at ngumiti. Ito talaga ang order slip na inabot ko sa kanila. Ginawa mo ba ito para sirain ang reputasyon ng Vanna? Niloloko mo ang mga customer namin. Pinandilatan ng ginang si Maisie. Ikaw ba ang bumili ng mga pekeng ito? Napakasama mo. Bakit magbukas ng mga tindahan? Ibalik mo sa akin ang perang nawala sa akin. Oo, bayaran mo siya. Kung hindi mo kami bibigyan ng paliwanag. Ngayon, dadalhin namin ang usaping ito sa korte, na sinasabing nagbebenta ng pekeng alahas ang Vanna Jewelry para linlangan ang mga customer. Si Willow ay lihim na nagkukunwari. Maisie, titingnan natin kung paano ka mananatili sa Vanna. Ano ang mali sa pagkakataong ito? Lumitaw sina Nolan at Quincy sa karamihan. Malungkot na lumapit sa kanya si Willow nang makita niya si Nolan. Nolan, nakahanap na naman kami ng mga peke sa Vanna. Pero si Z ang responsable sa pagkuha ng magaspang na diamante at raw materials sa pagkakataong ito. Nang makita si Nolan, nagmamadaling humakbang ang ginang at nagreklamo, Mr. Goldman, maaaring hindi mo alam ito, ngunit nakabili ako ng mga pekeng perlas mula sa Vanna sa hamahang libo-libong dolyar. Kaya't mangyaring ipaliwanag ito para sa akin. Ito ay isang malaking kumpanya ng alahas, isang tatak na umiiral ng mga dekada, kaya paano ito magbebenta ng mga pekeng alahas upang linlangan ang mga customer? Panay ang tingin ni Nolan kay Maisie. Naglakad siya palapit sa kanya at sinabi sa malamig na tono, ikaw ang may pananagutan sa pagbili ng mga raw materials. Bigyan mo sila ng paliwanag. Kabanata 19. Napasulyap si Maisie kay Willow, ibinaba sa kamay niya ang pearl necklace, at bahagyang nakataas ang gilid ng labi niya. Hindi ako nag-order ng batch na ito ng mga mock-up, kaya hindi ko kukunin ngayong taglagas. Lumapit si Willow at hinawakan ang kamay ni Maisie. Dapat sabihin mo ang totoo. Kung tutuusin, ang Vanna pa rin ang kumpanya ng iyong ama. Hindi mo dapat sirain ang pagsisikap ng iyong ama, di ba? Nagsasabi ako ng totoo. Diretso ang mukha ni Maisie habang hinihila ang kamay, kinuha ang pearl bracelet, at naglakad papunta sa ginang. Madam, nakabili ka na ng pekeng alahas sa Vanna, at alam kong wala ka sa mood. Pagkatapos ng lahat, binayaran mo ito gamit ang iyong pera, at may ibig sabihin iyon. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako papayag na ang reputasyon ng Vanna ay kaladkarin sa putikan dahil sa ilang peke. Ipinapangako ko na hindi lamang ibabalik ang iyong pera, ngunit maaari ka ring magbalik ng isang tunay na produkto pagkatapos kung masagot ang pangyayaring ito. Natigilan ang ginang. Natural lang sa kanya na kusang loob na tanggapin ang kaayusan na ito dahil maibabalik niya ang kanyang pera at pinakamamahal na alahas. Okay lang sa akin, pero sabihin mo sa akin ngayon, ano ang problema nitong pekeng ito? Nais lang naming makakuha ng pahayag mula sa iyo ngayon. Naglakad si Maisie papunta sa staff ng purchasing department. Sinabi ko nga sa iyo na mananagot ka kung may mangyaring masama sa batch ng material na ito nang ibigay ko sa iyo ang purchase order, tama ba? Napatulala ang clerk ng purchasing department at napayuko. Ngunit ang mga materyales ay talagang na-order ayon sa iyong order slip. Oo, Z. Nag-order lang ang purchasing department ayon sa order na ibinigay mo sa kanila, kaya paano mo sila masisisi kapag may nangyaring mali? Kung hindi, dapat ba kitang sisihin? Nagtaas ng tingin si Maisie. Nabulunan si Willow, at halatang nagbago ang ekspresyon niya. Kumunat ang noo ni Nolan at tinitigan siya ng walang pakialam na tingin. Sa kaibuturan niya alam na ang Vanna ay isang kumpanyang itinatag ng ina ni Maisie, at imposibleng magpakatanga ito sa reputasyon ng kumpanya. Ipinakita ni Maisie ang slip ng order ng raw material sa harap ng lahat. Ang sino mang may alam ng isa o dalawang bagay tungkol sa alahas ay alam ang tungkol sa kumpanyang Jade Mountain Co., ang supplier na isinulat ko sa order slip. Ang lahat ng magaspang na bato ng magagandang diamante at jade na ginagamit ng kalahati ng mga kumpanya ng alahas ng Baseburg ay nagmula sa Jade Mountain Co. Ilang bisita ang tumanggo at nag-usap. Talagang top-notch ang mga ores mula sa Jade Mountain Co. Ang mga gemstones at brilyante na ginagawa nila ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Oo, ang mga raw na bato ng Jade Mountain Co. ay hindi maaaring peke. Kinuha ni Maisie ang pearl bracelet. Ang mga perlas sa pulseres na ito ay gawa sa perlas na pulbos at kristal. Tulad ng alam nating lahat, ang kristal ay nagkakahalaga ng napakaliit sa merkado.
Ang presyo nito ay hindi kasing taas ng ginto, pilak, at brilyante, at ang kalidad nito ay maaaring ikategorya sa mataas at mababa. Ang mga premium at natural na kristal ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang $400 to $600 bawat onsa, habang ang presyo ng mga kristal na may pinakamataas na kalidad ay humigit kumulang higit sa $200 kada onsa. Nagmatanggi ng gamit ang kanyang mga daliri at biglang nagtanong, kung gayon, sulit ba ang kristal sa aking perlas na pulse Aries? Siyempre walang kwenta, mga ordinaryong kristal lang sila. Ngumiti si Maisie at ibinalik ang tingin sa empleyado ng purchasing department. Maraming taon ka nang nagtatrabaho sa isang kumpanya ng alahas, at hindi mo man lang alam ang mga gemstones ng Jade Mountain ko. Nagbaba ng tingin ang staff, mula sa purchasing department, at napahiya ang kanyang ekspresyon. Natakot talaga si Willow sa kaibuturan. Hindi niya maaaring hayaan si Maisie na magkaroon ng anumang pagkakataon upang makabangon muli. Pinilingan nila ito mula sa Jade Mountain ko, ngunit ngayong natagpuan ang mga peke, ipinapakita lamang nito na maaaring hindi totoo ang lahat ng magaspang na diamante at raw na materyales ng Jade Mountain ko. Ipinagmamalaki ni Willow ang kanyang sarili nang makitang tahimik na nakatingin sa kanya ang lahat. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napansin niyang hindi tama ang tingin ng lahat, at bahagyang namutla ang mukha ni Willow. May nasabi ba akong mali? Tumawa si Maisie. Director Vanderbilt, nagtatrabaho ka sa industriya ng alahas. Ngunit bakit hindi ka nagtanong tungkol sa kumpanyang Jade Mountain ko, noong kinuha mo ang Vanna Jewelry? Huwag maglibot na sabihin sa iba na ang mga raw na materyales ng Jade Mountain ko, ay peke kapag mayroon kang kaunting kaalaman tungkol sa mga ito. Hindi mo lang sinasaktan ang may-ari ng Jade Mountain ko, kundi ginagawa mong biro ang iyong sarili. Halos mamula ang mukha ni Willow. May tumawa pa ng palihim pagkasabi ni Maisie. Ang sanhi ng insidente ng peking perlas na ito ay tiyak na hindi nagmula sa mga supply. Kung oo, dapat nating bisitahin ang Jade Mountain ko, at tanungin sila. Ngunit kung ang batch ng material na ito ay hindi nanggaling kay Jade Mountain ko, nangangahulugan ito na may nagsisikap na sirain ang kumpanya. Kung ganoon, hindi na lang ako tatayo dito at kukunin ang pagkahulog para sa kanila. Pagkasabi noon ay parang bumaba ang tingin ni Maisie kay Willow. Nagtrabaho ako sa industriya ng disenyo ng alahas habang ako ay nasa Stoslow. Nakuha ko ang aking mga kamay sa ginto, pilak, diamante, hiyas, carnelian, at jade. Nagdududa ka ba sa aking kakayahan na makilala ang tunay sa mga peke? Habang sinasabi niya iyon, pinandilatan niya ang mga empleyado mula sa purchasing department. Panahon na para palitan ang buong purchasing department. Bagamat ito ay isang casual na pahayag, namutla ang mukha ng bawat empleyado mula sa departamento. Mukhang kinakabahan si Willow ngunit kinagat ang bala at sinabing, bagamat ang mga tao sa purchasing department ang nagdulot ng isyong ito, hindi mo sila basta-basta mapapaalis. Pagkatapos ng lahat sila ay kumilos ayon sa mga tagubilin. Tapos sinasabi mo bang may problema sa order ko? Ako, gumisi si Maisie, kanina lang nakita ng publiko. Sinabi nga ng order ang Jade Mountain ko, kaya paano ito nagkamali nang dumating ang order sa purchasing department? Pinalaan ko sila noong panahong iyon na ang purchasing department ay mananagot sa pagkakamali. Gayunpaman, bilang direktor ng kumpanya, ang mga empleyado sa ilalim ng iyong pamamahala ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali at nagbebenta ng mga peking produkto sa mga customer. Kung mapapanagot ka sa pangyayari, wala akong pakialam doon. Nakagat ni Willow ang kanyang labi at nakatitig lang kay Nolan. Talagang medyo nadismaya si Nolan sa kung paano pinangangasiwaan ni Willow ang bagay ngayon, ngunit naiintindihan niya na hindi niya naiintindihan. Kaya naman, hindi siya nakipagtalo sa kanya. Pagkatapos ay dismiss ang taong namamahala sa purchasing department. Kung tutuusin, ito ay isang pagkakamali ng departamento. Hindi napigilan ni Maisie na mapatawa ng marinig ito. Hindi ba kailangan niyang managot bilang direktor ng kumpanya? Umilis ang tibok ng puso ni Willow. Ano ang ibig sabihin ng bitch na ito? Nanlamig ang mga mata ni Nolan. Ang kaalaman ni Willow sa industriya ng alahas ay hindi kasing husay ng sa iyo. Siya mismo ay malamang na walang alam tungkol sa gayong mga pagkakamali. Kaya paano mo siya gustong managot? Kabanata 20. Walang ibang masabi si Maisie matapos marinig iyon, kaya kinaway niya ang kanyang kamay. Okay, shareholder ka, at ikaw ang may huling say dito. Tumalikod siya at nakangiting naglakad papunta sa mga customer. Ladies and gentlemen, mangyaring sumama sa akin sa VIP room at makipag-ayos tungkol sa mga detalye.
Tumango ang mga customer at sumunod kay Maisie sa VIP room. Tuwang-tuwa si Willow nang marinig niya kung paano siya pinrotektahan ni Nolan. Alam ko na ako pa rin ang mas mahalaga kay Nolan. Nolan, hindi ko alam na may mangyayaring ganyan. Mas pagtutuunan ko ng pansin in the future. Nagbigay si Willow ng isang taos puso at humihingi ng tawad habang inaamin ang kanyang mga pagkakamali. Sinulyapan siya ni Nolan at sinabi sa malamig na tono, hindi mo naiintindihan ang palengke, kaya huwag na lang pumunta sa ganoong sitwasyon sa hinaharap. Hayaan mo na lang si Maisie ang bahala. Lumayo si Nolan kasama si Quincy. Ibinaba ni Willow ang kanyang mga mata nang bumaon ang kanyang mga kuko sa palad ng kanyang kamay. Maisie, Maisie, Maisie. Hindi ko siya pinalaya sa pangyayaring ito, kundi kailangan ko ring ipaubaya sa kanya ang lahat. Ako ang opisyal na direktor ng Vanna. Sa VIP room, hiniling ni Maisie sa mga empleyado na dalhin ang mga tunay na bersyon ng mga produkto na binili ng mga customer at inilagay ang mga ito sa mesa. Bilang paghingi ng tawad, ito ay ibibigay sa iyo bilang mga regalo. Tulad ng para sa mga pagbabayad, na-refund ang mga ito sa pamamagitan ng kani-kanilang mga platform at makredito sa lalong madaling panahon. I'm really sorry sa nangyari ngayon. Tumayo siya at yumuko para humingi ng tawad sa kanila. Ngumiti ang ginang at nagwagayway ng kamay. Ayos lang. Nakuha na namin ang pangkalahatang larawan ng buong pangyayari ngayon, at binigyan mo rin kami ng paliwanag. Kaya ay wipe na lang natin sa libro ang insidenteng ito. Salamat sa iyong pag-unawa, ma'am. Personal na pinapunta ni Maisie ang mga customer sa pintuan, at umalis ang mga customer na may malaking kasiyahan. Pagkatapos ay lumabas si Maisie ng elevator sa magandang kalagayan, tumangala, at nakita si Nolan na nakatayo sa harap ng French windows sa corridor. Nawala agad ang ecstatic mood niya. Mr. Goldman, alam mo namang nasa sahig ka, di ba? Hindi ito ang palapag kung saan matatagpuan ang opisina ni Willow. Hinihintay kita. Dahan-daang lumingon si Nolan, malamig na nakatingin sa kanya. Pilit nang umiti si Maisie sa gilid ng kanyang mga labi at humakbang pasulong. Ano ang problema, Mr. Goldman? Nandito ka ba para magpaalam ulit para sa maliit mong kasintahan? Pwede bang tumigil ka na sa pagsasalita ng ganyan palagi? Hindi nagustuhan ni Nolan ang tono at ugali na ito. Pasensya na, kung sino lang ako. Nagkibit balikat si Maisie. Ang manipis na labi ni Nolan ay idiniin sa isang walang pakialam na linya. Tigan yan ang ugali na ibinibigay niya kapag may pakikitungo siya sa iba. Siya ay pag-alit kapag siya ay nasa paligid ko. Hey, masama ba ang loob mo dahil tinulungan ko si Willow? Blonde ka ang tingin ni Maisie. Ano, tila nakita ni Nolan sa pamamagitan niya. Alam kong masama ang relasyon niyo ni Willow noon pa man. Ginagawa mo siyang target dahil kinuha niya ang kumpanya ng nanay mo. Lumapit ito sa kanya at naglaan ng oras para magsalita. Kailangan mong maging mapagpatawad sa tuwing may pagkakataon na gawin ito. Hindi man lang siya nagreklamo sa ginawa mo sa kanya 6 na taon na ang nakakaraan. Ano ang ginawa ko sa kanya 6 na taon na ang nakakaraan? Sinalubong ni Maisie ang kanyang mga mata at napangiti bigla. Kaya naging biktima ka si Willow. Ibinaba ni Nolan ang kanyang mga mata at kilay at walang sinabi. Pinigilan ni Maisie ang kanyang ngiti, at naging walang pakialam ang kanyang mukha. Oo, siya. Ang laging nakakaawa sa harap ng iba. Kahit ang tatay ko ay nahihirapan sa tuwing nakikita niyang banibiktima niya ang sarili niya, pati ikaw. Maisie Vanderb. Mr. Goldman, walang ekspresyong pinutol siya ni Maisie. Wala kang ang alam sa mga naranasan ko, kaya wala kang karapatang husgahan ako. Wala akong pakialam kung ano ang sinabi sa iyo ng kaakit-akit na si Willow, ngunit sinasabi ko ito ng may malinis na budi. Ako ay biktima ng insidente mula 6 na taon na ang nakakaraan. Agad siyang bumalik sa kanyang opisina pagkatapos sabihin iyon nang hindi naghihintay na magsalita si Nolan.